tubig sa dam. Ano po yung rason? Mamaya ho yan. Pero makakaugnayan muna natin or makukumusta muna natin or kumustahin muna natin ang atin hong mga kapatid na himpilan, si Bombo Eugene Rotian, mga kabombo. Bombo Eugene Rotian ng Bombo Radyo Legazpi, no? Kumustahin lamang ho natin yun pong syempre una hong mga naapektuhan nito pong nasabi pong bagyo. Bombo Eugene, kumusta na ngayon ang sitwasyon sa bahagi ninyo, sa bahagi ng Albay, dyan sa bahagi ng Legazpi? Go ahead, Bombo Eugene. Bombo Special Coverage! Special coverage! Bombo Special Coverage! Yes, Bombo Kirby, magandang tanghali sa ating mga tagapakinig ng Bombo Radyo Kawayan. At eto nga, hanggang ngayon, inahambalos pa rin ng mga malalakas na bugso ng hangin at ulan ang lalawigan ng Albay at ang mga katabing lalawigan dito sa rehiyon ng Bicol. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil na parang nagsimula to Bombo Kervin kaninang umaga bago magliwanag. Kumbaga, mga madaling araw pa lang, parang panaka-naka lamang yung mga pag-uulan at hangin. Hanggang ngayon talaga, ramdam na ramdam dito sa lalawigan ng Albay at dito na rin sa lungsod ng Legazpi kung saan marami ng mga nagtumbahang mga puno at mga debris na nagkalat sa mga kalsada. Ayon sa panayam ng aming himpilan, nakahanda na ang Provincial Government of Albay sa posibleng epekto na iiwan nitong si Super Typhoon Uwan. Ayon kay Governor Noel Rosal sa panayam ng ating himpilan na may natatanggap na silang report base sa kanilang latest monitoring patungkol sa mga lungsod at munisipalidad na nakaramdam ng pagbaha lalo na sa may 3rd district. Ang kanyang explanation na Bombo Kervin at sa ating mga tagapakinig, ang 3rd district daw kasi ng Albay parang malapit lang sa lalawigan ng Catanduanes na ngayon ay nasa tropical cyclone wind signal number 5 na kumbaga ang kinukumpara ni Governor Rosal na kasing lakas lang umano ang hangin na tumatama sa 3rd district of Albay at sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon din sa kanya, dahil na rin sa lakas ng ulan at bugso ng hangin, kumbaga parang Bombo Kervin sa ating mga tagapakinig, ini-expect na nila na maraming kahoy at poste ang magtutumbahan sa buong lalawigan ng Albaya. Ginit din ng opisyal na base sa kanilang monitoring, umabot na sa mahigit 73,000 na mga pamilya ang nasa evacuation center sa iba't ibang parte ng lalawigan habang habang inano naman nila parang ipinangako na may mga food packs na naka-residential, meron din na DSWD food packs. Maliban dito, Bombo Kervin sa ating tagapakinig, binabantayan din nila yung mga bayan na nasa palibot ng Bulkang Mayon dahil sa posibleng lahar flow. Pag siguro naman ni Governor Rosal na pagkatapos umanong hagupitin ng nasabing bagyo ang Rehiyon Bicol, uunahin nilang tatrabahuin ang mga kalsada at isusunod naman nila ang supply ng kuryente dahil simula pang kaninang madaling araw wala nang supply ng kuryente dito sa probinsya ng Albay. Okay, Bombo Eugene. Yes, idagdag ko na rin na Bombo Kervin at sa ating tagapagpakinig, doon sa lalawigan naman ng Catanduanes, patuloy na inahagupit ng Super Typhoon Uwan ang lalawigan ng Catanduanes. Ayon sa panayam ng aming impilan, kay Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Section Chief Roberto Monterola, na magkahalo daw umano ng malalakas na hangin at ulan ang nakakaapekto sa kanila ngayon na sa mga oras na ito. May mga natatanggap din silang report
patungkol sa mga munisipalidad daw na binaha, habang patuloy naman na kanilang respondihan ang mga residentes na malapit lamang umano sa kanilang opisina. Paglilinaw niya kasi Bombo Kervin at sa ating tagapagpakinig, hindi daw nila marespondihan ang mga nasa malalayong lugar. Lalo na yung isa daw na insidente sa kanila na nasa loob daw ng bahay at parang natanggalan na ng bubong. Ayon sa kanya, hindi daw nila ito marespondan dahil ayaw naman nilang malagay sa alanganin ang buhay ng kanilang mga tauhan. Base rin sa kanilang obserbasyon, naramdaman daw nila ang epekto ng nasabing bagyo simula pa noong alas 3 ng madaling araw at hanggang ngayon hindi pa daw tumitigil ang pagagupit sa kanila dahil isa sa kanilang inaasahan, baka daw umano magbago ang track ng bagyo at maglandfall sa lalawigan ng Catanduanes. Payag din ni Monterola, mga kabombo, na wala nang supply ng kuryente sa lalawigan, habang may mga ilan naman na munisipalidad at wala nang linya ng komunikasyon dahil sa isinagawang preventive shutdown ng mga telco company, Bombo Kervin. Alright, sige. Bombo, syempre, no, pagdating dyan sa sitwasyon, Bombo Eugene, may mga areas ba na binabaha sa ngayon? Kasi nakikita natin, halimbawa sa Ginubatan, parang may mga kwan sila, no? Yung mga pagragasan ng tubig sa malapit sa mga kabayan. Pero dyan sa other areas ng Albay, kumusta ba? How do you describe yung situation sa ngayon? Yung sa Ginubatan Albay, Bombo Kervin, ayon naman kay Mayor Gemma Onghoko, parang inasahan na nila ito dahil kahit habagat pa lamang umano ang nakaka-apekto sa kanila, kalimitan ng binabaha ang kanilang bayan, parang ito yung sa barangay Basarawag na palaging nakakaranas ng lahar flow, Bombo Kervin. Pero sa other areas of Albay, kumusta naman? Sa ibang lalawigan sa ibang munisipalidad naman ng lalawigan ng Albay, ganun din Bombo Kervin, kahit sa bayan ng Daraga dito sa lungsod ng Legazpi, habang yung sa bayan naman ng Manito, Bombo Kervin, hangin lang daw at pag-ulan ang kanilang pinoproblema. Sige, maraming salamat, no, sa iyong report, Bombo Eugene. Ingat na lamang kayo dyan sa bahagi ng Bombo Radyo Legazpi from your end. Yes, Bombo Kervin, at sa lahat po, mag-ingat tayo dahil sa panakanakang pag-ulan. At kayo rin, mag-ingat kayo dyan. Mula rito, sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan ang nagbabalita at nag-atid serbisyo sa bayan sa gitna ng agupit ng Bagyong Uwan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Special Coverage. Special coverage. Bombo Special